Water Branch Manager dumalo sa sesyon ng Sangguniang Bayan ng Daet bilang tugon sa paanyaya nito. Dumalo sa sesyon ng Sangguniang Bayan ng Daet ang branch manager ng Prime Water na si Johnson Chan bilang tugon sa paanyaya ng konseho. Para sa detalye ng balitang yan, narito si Mucha Montenegro. Sa nasabing pagdalo ng nasabing opisyal, binigyang diin nito ang ginagawang pagsasaayos ng iba't ibang proyekto ng kanilang tanggapan sa iba't ibang barangay na nasa sakop ng bayan ng Daet. Ito ay sa layuning mabigyan ng maayos at magandang daloy ng tubig ang mga konsumidores. Nabanggit sa nasabing pagdalo ang pagbigay ng ulat sa isinagawang MOA o ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Prime Water, CNWD at Hanavana Corporation na siyang umanong magiging katuwang ng kanilang tanggapan sa pagtugon ng problema sa mahinang daloy ng tubig. Lalong higit sa Barangay 8, base sa kanilang talaan, Barangay Bibiraw, Mambalite, Bagasbas, Burabod, Awitan, Kubangbang, San Isidro. Projects po na nakaalat this 2024. Yung number 1 po, ito po yung sa 59 Candila Treatment Facility sa Dagototan. Ito po yung mag-eliminate ng water corruption, cause ng river turbidity. Medyo nagdadali po itong project na to kasi nagbago po yung management namin, ni Prime Water. And nireview ulit yung lahat ng related na yung plans, yung budget, lahat po nireview. Then may mga inanalyze din po kasi papasok din si Hanavana po, yung bulk supplier. So totally po, in-adjust yung kanyang duration ng construction po. Though ngayong year, magmamaterialis na po yan. Kasabay po kung kay Hanavana na yung number 2 po, yung additional na 5 MLD or 5,000 cubic meter per day po yan. So, yung ano po, yung purpose ng number 2, which is yung bulk water supply, ito po yung mag-a-add ng additional supply sa atin sa Daet and part ng Baso ng Mercedes po. Hopefully, ma-improve po yung water pressure and water availability. Most likely, yung mga nabanggit pong barangay na medyo problematic po dito sa Daet. Then yung number 3 po is yung mag-replace kami ng 260 sets na UF modules sa Dagototan para mapalakas din po yung pressure and availability po ng ibang barangay natin. Kasi may schedule lang po kasi sa yung UF, 3 years lang siya. Medyo nag-deteriorate yung supply kapag hindi po siya napapalitan. So 260 po yan out of 410. So ang purpose po is to maximize capacity of UF modules to increase water supply. So by the help po of 3 projects na yan this year, and additional po nung non-revenue water namin na program, hopefully po mag-improve na rin yung mga barangay po na problematic po dito sa Daet po. Ang pagharap ng Prime Water Branch Manager ay bilang tugon sa mga reklamong natatanggap ng tanggapan ng Sangguniang Bayan ng Daet mula sa mga konsumidores. Samantala, umani naman ang maraming komento at katanungan mula sa mga miyembro ng konseho ang branch manager na agara namang nasagot ni Manager Chan. Konsehal Avila, Liovit, Coreses, Bandelaria at Konsehal Toringan ang ilan lamang sa mga nagpahayag ng kanilang saloobin at katanungan. Kasabay na rin ang panawagan na sa lalong madaling panahon ay maramdaman ang malaking pagbabago sa daloy ng tubig sa mga nabanggit na lugar. Sad to say, mas marami po ang dumating na problema ng ating mga concessionary na hindi ko po lubos maisip na yung pinakadahilan ng pagkakaroon ng joint venture agreement kaya nagkaroon po ng Prime Water at water district na pinagbigyan ng Prime Water para karagdagan ng tulong ay hindi po nangyari. So, medyo malungkot man po, hindi po natupad yung mga pertinent provisions that was stated and the consideration of the joint venture agreement, that is why it was realized, was not really hindi po nangyari nagkaroon po ng katupan. For the last 7 years, ang nagawa ko ni Prime is almost
like before mga pipeline po and rehab. So, nagkulang po sa source development. So I think ngayong phase 2 po ng JBA, puro naman po source development. And a portion of it, merong related po sa NRW para totally po talaga ma-resolve yung problema po sa tubig. Kasi yung first phase po kasi, nag-alat si Prime ng puro pipelines po, puro extension, ganun po, na wala pang additional na sources. So parang na-divide yung pressure, yung availability, then sumabay din yung progress po ng area sa ilang Camarines Norte. So without the additional sources po, talagang hina po yung tubig natin. So walang po itanong, kanina nabanggit po yung may mga bago po kayong mga development sources. May be enlightened kung saan-saan po yun and ano na po yung status ng development. Yung sa pre-treatment, na-award na po sa contractor. So, nag-ayos lang po kami ng building permit after po ng ma-issue yung building permit, makapag-start na po. Most probably, mga June po kasi walang mag-start. Then yung second project naman po, which is yung bulk supply, kaya naman yung 5,000 cubic meter per day. I think 6 months po yung nakalagay sa MOA namin. Mag-start siya na mga June din po siya mag-start. So after 6 months po, makakapag-supply na sila ng additional na 5,000 cubic meter. Pero ang kaya lang po nilang matreat doon sa 6 months based sa MOA is up to 20 MTU lang po na turbidity sa river. Though after naman ng 1 year, kasi iba po yung construction phase ng sedimentation basin po nila, it takes 1 year. So after 1 year naman po, kaya nilang matreat yung up to 3,000 MTU. So parang ang titinan po namin dito, parang totally next year, mag-improve naman po talaga ang supply. Once na ma-materialize po yung dalawang project na naman na, plus yung additional pa na replacement namin ng UF modules. Yung kanina kung pinakita ninyo mga particular yun sa mga barangay na kung saan may mahinang servisyo, ano pa kung initial o ano pong action ang gagawin ninyo sa madaling panahon? Kasi talagang umaaray kasi po yung mga kababayan natin na hihirapan sa dahil wala sa dahil maayos na supply ng tubig. Wala po na po ano na rin kami ng actual consumption po sa kanila. Hindi na po siya yung may minimum na rate. So kung ano lang po yung kinonsumo nila, yun lang din naman ang babayaran po nila. Then meron naman po kami, kasupply naman po, meron kami yung trucks po na tatlo namin. Yung 10-7 sa 350. Yun po yung pang-movement namin doon sa mga problematic na barangays po. Nag-deliver po kami ng tubig po doon through water trucks. Yun po yung temporary resolution po sa ngayon. Yung po bang gagawin pa rin ng halabanan, nag-search po ba kayo? Church po na May dagdag po ba ang prime water? In terms of payment po? Kaya wala po sa ano lang. Kami lang yung magbabayad sa kanila ng 5,000 tubig. Pero wala po yung parang siya. Wala po siya. Ano po yung content ano po yung arrangement ni Prime Water with Hanabaran? Kung hindi masalit yan. Ang pinaka-content na po ng OWA is mag-provide sila sa amin ng bulk water supply na equivalent to 5 MLT or 5,000 cubic meter per day na tubig. So for 10 years po yun na kontrata. So yun po siya. Then ang magiging source po nila is yung Mangurog River din doon sa may TFF. So yan, magtatap sila doon din sa transmission line po natin sa San Lorenzo Road din po. Yung may dalawa po tayong 300 mm na lines po doon. Doon sila mag-join ng supply po nila. Then may maintenance din silang 30 PSI. So, yung 30 PSI po na yun yung magtutulak pababa dito sa dahil para totally ma-maximize po yung 5,000 cubic meter per day na national supply. So, nag-run na rin po kami ng analysis sa water gems kung ano yung mga mag-improve. So, itong sentro po talaga ng dami, mag-improve po siya.
kapag na-i-inject na yung 5,000 cubic, plus may portion pa ng Mercedes kasi hindi na po inabot yung Mercedes din, pati yung sa Pasig area. Ang need lang po namin i-prepare is yung dadaanan din ng 5,000 cubic, yung linya, kasi baka mataas yung non-drinking water. Para sa CNTV News, Mutia Montenegro.